talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang talakayang pagsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ng mga kababayang gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka, walang iba kundi dito lang sa Calabarzon. Ako po ang iyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman po, si Kaagri Dani, mula sa Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. At syempre tayo po ay napapakinggan live sa ating mga partner radio stations. Maraming salamat po sa inyo. 106.3 FM, Radyo Natin Laguna. 102.5 FM, Bondok Peninsula, Katanawan. 105.3 FM, Radyo Natin Infanta. At 96.7 FM, Destiny Radio. At syempre hindi magpapahuli ang ating Facebook page. Live na live po tayong napapanood ngayon sa Facebook page ng DA Calabarzon. Magandang umaga, magandang kapartner, Agri Dani. Magandang umaga rin naman sa iyo, Kuya Bo. Agang-aga, nagbubulahan tayo. Siyempre, magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners, viewers all around the world. Especially our sa Facebook ating page, mga taga-DA Calabarzon na nakikinig dyan. Sana nakatutok po kayo. Yeah, sino ba mga gusto mong batiin dyan, Dani? Syempre, lagi kong binabati si Sir Alex Bongko. Magandang umaga po sa inyo. Si Sir Orlando Macabus. Ano po kaya ulit ang menu natin ngayon? Baka Uy, mag-post siya suki. ulit today. Oo, yan. Siyempre, binabati ko ang aming boss, Sir Radel Llagas. Yan. Sana makasama ka na namin dito soon at good luck sa iyong studies. And syempre, pati kay Sir James Arhino. At syempre, ang iba pa natin mga kasamahan sa opisina, batiin natin, syempre, wag natin kakalimutan ng ating Regional Executive Director, Sir Fidel Libao. Magandang umaga po, Sir Fidel. Oo, talagang, dami nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa ating kasama si Angelo Tasico. Sana kung nasan ka man ngayon, ay masaya ka. Kung nasan ka man ngayon. At syempre, binabati rin natin ang hindi nagpapahuling mga interns natin dyan sa Rafis. Yan, kay Yumika at saka kay Laika. Magandang umaga sa inyo. Ayan, nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa accounting department ng DA4A kung saan nadyan ang aking one and only. Sana. Sana all. Ayan, syempre, bago pa lumayo ang ating shoutout, marami naman tayong mga balitang nakalat na naman. Ano bang mga nangyari nitong nakaraang linggo, Kuya Bogs? Malalaman natin yan. O kaya naman, ito na mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. DA4A siniyasat ang progreso ng 4 na infrastrukturang pang-agrikultural sa tulong na si PES. Laika May Del Mundo, magbabalita. Naisakatuparan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A, Regional Agricultural Engineering Division o RAED, ang Entry at Exit Conference sa Constructors Performance Evaluation System o CPES simula noong 8 hanggang 12 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang CPES ay isang batayang sumisiguradong sumusunod ang mga constructor sa plano, disenyo at mga materyales na gagamitin sa mga proyektong infrastruktura ng kagawaran. Ito ay upang matiyak ang kalidad nito at maayos ng mga constructor ang mga mamamataang kakulangan o findings dito para sa ikabubuti ng proyekto. Alinsunod sa layunin ng aktibidad, inilahad ng bawat kinatawan ang detalye ng mga sumusunod na proyekto. Ilayang Burgos Small Water Impounding Project sa Pitogo, Quezon, Sariaya Agricultural Training Center and Facilities sa Sampaloc, Quezon, Biosecured and Climate-Controlled Finisher Operation Facility sa San Pascual, Batangas, at isang unit ng Dalumbayan Canal Lining sa Teresa Rizal. Ito si Laika Del Mundo para sa Balitang Sakahan. Regional Bantay Presyo Monitoring Team ng Rehiyon Calabarzon tinipon ng DA4A. Jonas Palma, magbabalita.
Tinipon ng Department of Agriculture for Calabarzon sa pangunguna ni OIC Regional Executive Director Fidel Libao at DA4A Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Edita Salvosa sa isang pagpupulong mga miyembro ng Regional Bantay Pressure Monitoring Team mula sa mga bayan ng Tanza, Tanay, Chaong at lungsod ng Imus, Binyan, San Pablo, Lipa, Batangas, Antipolo at Lucena at mga kinatawan ng Philippine Statistics Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Fertilizer Pesticide Authority noong 9 ng Hulyo. Ang RBPMT ang sumusubaybay at sumisiguradong tama at naangkop ang presyo ng mga pangunahing produkto sa rehiyon. Layunin na aktibidad na pagtibayin ng mga implementasyon ng bantay presyo sa pamamagitan ng pagtatalakay ng mga signipikong pagbabago at estado ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng gulay, prutas, karne, isda, bigas at iba pang produktong agrikultural, ganoon din ang mga kadahilanan ng pagtaas at pagbaba ng mga ito. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Serya ng Package of Technologies handog ng Department of Agriculture para sa mga magugulay ng Calabarzon. Yumi Cagrieta magbabalita. 10 serye ng Package of Technology in Vegetable Production ang isinagawa ng Department of Agriculture for Calabarzon High Value Crops Development Program sa buong rehiyon ng Calabarzon ngayong buwan ng Hulyo. Ito ay upang palakasin ang industriya ng paggugulayan sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga makabagong teknolohiya sa pamamaraan ng pagtatanim nito. Tinalakay sa pagsasanay ang wastong pag-aalaga at pag-aabono ng lupang taniman, produksyon ng dekalidad at ligtas na gulay, wastong pagpapake at pagbabiyahe ng mga gulay, pamamahala ng peste at sakit, iba't ibang uri ng siguro sa paggugulayan at mga programang nakalatag mula sa kagawaran at pribadong kumpanya para sa mga maggugulay. Ipinarating naman ni OIC Regional Technical Director for Operations and Extensions at HVCDP Program Coordinator Engineer Redeliza Gruezo ang patuloy na panghihikayat sa mga maggugulay na patuloy na magtanim ng iba't ibang klase ng gulay kahit hindi napapanahon. Ito ay upang masuportahan ang araw-araw na pangangailangan ng merkado at para sa mas mataas na kita. Ito si Yumi Cagrieta para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sako namang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang araw mga ka-agri para naman sa ating ulat panahon para sa linggong ito, 16 hanggang 19 ng Hulyo, handog po sa inyo ng AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagtataya ng panahon ng DOST Pag-asa, may namataang low pressure area sa may silangang bahagi ng Mindanao. Ang kulapan ay dala ng low pressure area ay maaaring makaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan natin ang tsansa na katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na buhos ng pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbabaha at pagguho ng lupa. Ingat po tayo mga ka-agri, ano? Sa kanlurang bahagi naman ng bansa, umiira ng southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdala ng maraming tsansa ng pag-ulan. Posible rin ang isolated rain showers and thunderstorms o pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat at pagkulog pagdating ng hapon hanggang gabi. Pero maaari pa rin nating asahan ang mainit na panahon pagdating ng tanghali. Para naman sa mga farm and weather advisories, tiyakin na maayos ang mga pilapil at kanal upang maimbak ang tubig ulan na pwede gamitin sa mga susunod na araw na kakaunti lamang ang ulan. Iwasan ang pag-spray ng mga pamatay peste lalong-lalo na pagsapit ng hapon. Muli ako po inyong ka-agri, Kuya Bogs, para sa ating ulat panahon na hatid sa inyo ng DA4A AMIA Program, isang masaganang araw. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan. At ang ating ulat panahon dito sa Balitang Sakahan. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon
atensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang, kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang segment na Programang DA-Best, kung saan malalaman natin ang isa na namang kapaki-pakinabang na programa para sa ating mga magsasaka. Yan, special ulit ang episode ngayon dahil isa ang programang ito sa mga pinopromote ng DA ngayon dahil sa clustering. Oo, syempre huwag natin kalimutan ang ating mga mangingisda. Yan, lagi silang kasama dito sa ating programa. Kaya naman, mula sa F2C, ito yung ating Farm and Fisheries Clustering and Consolidation. Sino ba itong ating guest ngayon, Kuya? Yan, pero bago natin malaman kung sino yan, meron akong knock-knock sa'yo, Dani. Ano na naman itong knock-knock mo? Siguraduhin mo makabuluhan yan. Syempre, anak na kayo tungkol sa ating guest. Ayan, ano bang knock-knock yan? Ang ating guest ay si Ma'am Joanna. Santiago. Ayan, sige, pakinggan nga natin ang knock-knock mo, Kuya. Knock-knock. Who's there? Joanna. Joanna who? Joanna Bina. Joanna? Joanna? At saka guys, kung merong Joanna sa Bini, syempre meron ding Joanna sa DA Calabarzon, di ba? Oo, kaya naman. Namimiss ko na nga rin ang kanilang team dahil Oo. madalas tayong sumama sa kanilang cluster development plan na pag-enhance yung kanilang profiling. Ay naman, tunghayan natin kung ano nga ba ang F2C2. O ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation. Ang kasama si Ma'am Joanna Santiago. Maraming salamat Kuya Bogs and Danny. So magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa programa natin ngayon. Ako po si Joanna Santiago, ang focal person ng F2C2 program sa DA4E. Ako po ang inyong guest para sa programang DA Best ng Talakayang Pansakahan ng Calabarzon. So sa umagang ito, itatalakayin ko po ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program or ating F2C2. So, unahin po natin kung bakit nga ba tayo merong F2C2 program. Ayon po sa pag-aaral, karamihan sa ating magsasaka sa buong Pilipinas ay merong makalumang teknolohiya, ang mga
products or harvest ay usually or pagkain ang produkto. Marami din po na nakakaranas na mababa ang honey. Ito rin po ang kasalukuyan na nangingibabaw na sistema, ang ating kanya-kanya farming system or yung kanya-kanyang pagsasaka. Ayon po sa ating DA na strategies, number 1 dito yung ating Bayanihan Agri-Clusters. So sa ngayon, ang tawag na po natin dito ay ang ating F2C2 program. Bago po yun, nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga tao or mga opisyal na nakapaloob sa ating F2C2 program. So ito po ang ating organizational chart. Kami po ay under ng RTD for Operations na si Engineer Denisa A. Grueso at ang ating naumuna po ating Regional Executive Director Sir Kiden Dimao. Kasama ko po sa team ng F2C2 si Ms. Jacqueline Suma, ang aking alternate focal person. Meron din po kaming mga staff, isang admin, assistant, si Ms. Daryl, at may report officer, si Sir Jaster Bendia. Meron din po tayong 3 consultant, si Ms. Lina Lopez, ang ating Organizational Development Officer, si Alfredo Cortez, ang ating Business Development Officer, at si Maria Edel Villajego, ang ating Enterprise Marketing Development Specialist. Meron din po tayong mga naka-assign sa iba't ibang banner programs, gaya ng livestock, corn, and rice, and organic. Si Joel Samaniego po para sa palay, si Jastor naman po para sa high-value crops, si Leo Jan para sa corn and sa livestock. Ganon din po si Jan Jamuel sa palay, ganon din po sa corn at high-value. So sila po ang inyong mga makakatuwang sakaling maging party po kayo ng programang F2C2 ng DA4A. Ano nga ba ang F2C2? So ang F2C2 ay naitatag sa bisa ng Administrative Order No. 27 noong series of 2020 na nilagdaan ng dating kaibigan William Dar. Ito ay nalagdaan noong 8 ng Agosto 2020. Ang layunin nito ay suportahan at isulong ang clustering and consolidation sa mga banner program bilang isang strategiya nang sa ganun ay mapalago ang produksyon at kita ng mga magsasaka at mangingisda. Meron po tayong iba't ibang layuning na nakapaloob sa programang ito. Ang una po ay makamit ang economies of scale o ang pagpapababa ng gastusin sa produksyon. Pangalawa ay magkaroon ng mas matibay na pakipag-ugnayan sa mga producer at sa merkado. Pangatlo, upang mapabuti ang pakipagkasundo at market power sa pamilihan ng mga pangunahing farm at fishery producer. Pang-apat ay magkaroon ng matatag at mas maayos na access sa pagpapautang at pagpupondo. Panglima naman po ay masigurado ang mas malawak na paggamit ng teknolohiyang pansakahan at pangisdaan, makinang pansakahan, tulong na logistikal, at pasilidad para sa post-harvest. At pang-anim, meron po tayong tinatawag na Big Brother at Small Brother na partnership. Dito ay tinutulungan ng mga matatagumpay na kooperatiba o asosasyon ang mga nagsisimula pa lang ng mga asosasyon na tinatawag nating Small Brother upang mas maging maayos ang kanilang pagnenegosyo. Ang focus po ng programa natin ay una, pagsama-sama ng mga magsasaka at mangingisda na may magkakalapit at magkakatulad na production activities. Halimbawa po nito kung tayo po ay mga magpapalay at pare-pareho po tayo ng production activities, pwede po tayong maging isang cluster. Pangalawa naman, naglalayon po ito na isulong ang estratehiya ng clustering and consolidation. Ang focus natin ay yung mga maliit na magsasaka at mangingisda at nais natin silang maging negosyante o mga agri-entrepreneur. Ang goal po ng F2C2 ay mapalakas at maging maunlad ang mga farming at fishing cluster ng iba't ibang mga commodity mula sa banner program ng rice, corn, high-value crops, organic, livestock at halal. Ganun din ang mga programa ng ating Philippine Coconut Authority, ang ating mga
magbababoy, mga nag-aalaga ng baka, mga manukan at iba pa. Nakikita po natin sa figure na ito ang balangkas o framework na sinusunod ng F2C2. So ang layunin po natin ay magkaroon ng empowered and prosperous farming and fishing clusters. At makakamta nito kung atin po masisimulan sa output at meron po tayong output. So ang output 1, ito po ang tawag na cluster development plans. Pangalawa po ang market facilitation and linkage. At ang output 3 naman ang capacity building and extension support. Napaka-importante po ng output 1, ito po ang tinatawag nating CDP dahil dito nakapaloob ang 5 taong plano ng ating mga magiging cluster. Pangalawa naman po ay ang pag-link ng ating mga cluster sa merkado. Katuwang po natin dito ang ating AMAN na naglalayon na ma-match ang ating cluster sa tamang merkado. Sa output 3 naman po, katuwang din po natin dito ang iba't ibang operating units dito po sa Calabarzon kagaya po ng Agricultural Training Institute at ang ating po operations. Kapag ito po ay nakamtan na ang mga output na ito, ay magsisimula na po tayong may pakalat o ma-mainstream ang F2C2 sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ganoon din po sa ating local government unit. At ang ating pong outcome ay may karoon ng viable, integrated, community-based and value chain-oriented na cluster. Dito po ay ating po tinutulungan ang cluster mula sa produksyon hanggang sa pagpoproseso hanggang sa merkado. So ang F2C2 po ay isang programa na kung saan inuugnay natin ang mga cluster sa mga tamang ahensya para makamta ng goal natin na empower and prosperous farming and fishing clusters. Ito po ay i-review lang na una, meron tayong CDP, pangalawa ay meron tayong market facilitation and linkages, at pangatlo, capacity building and extension support. Ito po ay nasabi ko na po kanina at ang nais po natin sa mga susunod na panahon ang mabubuo po ng nating cluster ay maging value chain oriented. Hindi lang po tayo nakatutok sa produksyon kung hindi sa tamang pagnenegosyo at pagmamerkado ng mga produkto ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kapag po nakamtan na natin ang mga output na ito, meron po tayong mas malakas na kapasidad ng mga magsasaka at mangingisda. Meron na rin po silang kakayanan na makipag-bargain at mas mapapabuti pa ang ugnayan sa merkado. So sa mga interesado po na maging F2C2 cluster, ito po ang ating mga kinakailangan. Number 1 po ay dapat organisado at rehistrado po sa kahit alinman sa mga naka-flash po sa screen, kagaya po ng Cooperative Development Authority para po sa mga kooperatiba. Ganon naman din po sa DOLE at sa Securities and Exchange Commission para naman po sa mga asosasyon. Importante din po na at least ay 75% ng mga miyembro ay nakarehistro po sa ating tinatawag na RSBSA or sa mga mangingisda ang ating naman pong FishR or Municipal Fisher Folk Registration. Meron din po tayong minimum na sakop ng produksyon na kailangan pong makakwalify ang ating mga master. Para po sa mga magpapalay, 100 hektarya. Sa corn ay 75 hectares. Sa high value naman po, ito po ay kadalasang mga gulay, 25 hectares. Fruit trees and perennials, 100 hectares. Dito po napapamilang ang mga kakao at mga banana. Ganon din po yung mga kape natin. Meron din po tayong fiber crops. Dito po nabibilang ang mga example po ang maka. Meron din po tayong minimum na production na 100 hectares. Kapag po na-qualify po tayo dito, pwede po tayong maging isang cluster. Ganun din po, pwede din naman po tayong magkaroon ng isang cluster sa buong munisipyo o pwede din po na 3 munisipyo kung hindi po nakamit sa mga ganitong klase ng production areas. Pang-apat po ay ang mga beneficiary pa ng iba pang programa kagaya po ng Converge, Rapid at iba pa. At sa pang-5, ang mga hindi naman po makakatugon sa mga kinakailangan ay maaaring sumali sa iba pang mga umiiral na F2C2 clusters sa inyong mga lugar.
Ipakita ko lang po sa inyo kung paano ba natin kinakluster ang mga asosasyon o kooperatiba. Hindi pong mai-cluster ang isang co-op o asosasyon na nakamit ang mga kinakailangang lawak ng sakop sa nabanggit ko po kanina. Pwede din po na magsama-sama ng iba't ibang mga asosasyon para makabuo ng corn cluster. Ganun din po upang makabuo ng coffee cluster. Meron din naman po mga asosasyon para makabuo ng vegetable cluster. At para naman sa mga magpapalay, pwede din po tayong makabuo ng iba't ibang asosasyon o pwede rin naman po ang mga federasyon. Meron din po tayong cluster para sa mga livestock cluster na kadalasan po ay beneficiaryo ng ating Inspire. Pwede rin po ang mga native chicken, ganun din po ang mga dairy farms. Meron naman din po tayong tinatawag na multiple commodity o iba't ibang mga crops na nakapaloob sa isang asosasyon o cluster. Ano naman po ang consolidation o pagsasama-sama? Halimbawa po ang ating merkado ay may kinakailangang 1,000 kaban ng bigas. Maaari po ang cluster ay magsama-sama ng kanilang mga produkto upang madala sa merkado at matugunan ang pangailangan nito. At makarating po sa tamang mga institutional buyer. Meron po tayong mga buyer mula sa private at mga public na entity. For example din po, ng senaryo para sa F2C2 ay ang nasa inyong mga screen. Kung tayo po ay dating kanya-kanya farming, sa F2C2 po ay nais po natin na magkaroon kayo ng professional farm manager at maging maayos ang inyong pagpatakbo ng inyong cluster. Example naman po sa ating livestock, ang Padre Garcia Cooperative Models na mayroong hog markets at feed mill po at mayroong mga hinahandles ng mga individual na nag-aalaga ng swine or baboy. Ano po ba ang mga tulong na nagmumula sa iba't ibang ahensya? So F2C2 po ay wala po kaming sariling intervention o mga ayudang itinamimigay. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa mga ahensya para po matugunan ang pangangailangan ng cluster mula sa cluster development plan. Ang mga pagsasanay po ay meron pong ibinimigay ang F2C2, ganon din po ang ating ATI. Para naman po sa mga capital or credit, ang ating KCPC. Para naman po sa libreng siguro, ang ating crop insurance. Ganon din po mula sa iba't ibang banner programs, ang mga binhi, abono at pesticidyo. Meron din po tayong mga ugnayan sa ating PhilMec at mga banner programs para naman po sa makinarya at post-harvest facilities. Ang irigasyon at patubig ay partner naman po natin ng NIA. Meron din po tayong mga road system. Kung kayo po ay maging qualified, ay nariyan po ang ating engineering division. At higit ang AMAD para naman po sa ating mga market o merkado. Meron din pong itinuturo ang F2C2. Kapartner po natin dito ang Jollibee Group Foundation at Xavier University. Ang tinatawag po nating agro-enterprise clustering approach. Ito po ay isang estratehiya para po matulungan ang mga cluster na maging agri-entrepreneur sa pamamagitan po ng AICA. Ang AICA po ay may 8 steps at may 3 phases. Dito po ay tinuturuan natin ng mga cluster na maging negosyante sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga site working groups. Tinuturuan din natin silang gumawa ng mga production supply, production module, mga forecast, at iba't iba pa para mas maging maayos ang kanilang plano at makakuha pa po sila ng mga institutional buyer na mas malalaki kagaya na ng Jollibee Group Foundation or Jollibee fast food chain. Ito po ating clustering process flow para sa mga interesado na sumali po sa F2C2. Kailangan lang po namin ng letter of intent na naka-address po sa aming director. Ganon din po, ito ay dapat endorse ng ating local government unit, ang ating mga municipal or city agriculturists, mayor at ganon din po ang opisina ng provincial agriculturist. At ito po ay maipadala sa aming tanggapan na naka-attention po sa aming director
At sa akin po bilang focal person, ito po ay aming i-validate muna upang makita natin kung tayo po ay kwalipikado sa mga requirements. At pagkatapos po noon ay magkakaroon tayo ng profiling and enterprise needs assessment. Dito po ay isang team po ang kagawaran. Kasama po natin dito ang mga personnel mula sa banner program, AMAD, at planning. Ganon din po ang mga APCO at OPA at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At pagkatapos po nito ay makakabuo tayo ng draft ng cluster development plan na i-endorse at ipapareview po natin sa ating technical working group. At sa bandang dulo, kung ito po ay final na, ay maipasa po natin sa ating PAPES, sa ating mga government unit po sa Calabarzon. Ito naman po ay review lang para sa mga nagpopondo sa ating tinatawag na Cluster Development Plan. Narito po ang mga banner program na nabanggit ko po, ang rice, corn, high-value crops. Nandyan din po ang livestock, ang organic. Ganon din po ang iba pa pong mga sources ng ating mga ayuda. So sila po ang magpopondo ng inyong cluster. Sa ngayon, meron tayong 127 clusters na nabuo na may halos 48,000 na magsasaka at 28,000 na hektarya ang sako. Marami po dito ang mula sa High Value Crops Development Program. Meron po tayo 44, sinusundan ng rice 42, sinusundan ng livestock 21, corn kasama 18, at organic rice 2. So, meron po tayong 54 noong 2023, 38 noong 2022, at 35 noong 2021. Meron din po tayong 484 na FCA na bumubuo sa 127 cluster natin dito sa ating rehiyon. Ito po ang mga rekomendado at modelong cluster ng ating rehiyon. Meron po tayong Kasiliginting Upland Marketing Cooperative. Ito ay kape po na matatagpuan sa Cabuyao, Laguna. Meron din po tayong General Trias Dairy Racers Multipurpose Cooperative sa General Trias, Cavite. Meron din po tayong Pangkalatang Samahan ng mga magsaka sa Siniluan. Ito po ay grupo ng magpapalay at iba't iba pang commodity sa Siniluan, Laguna. Meron din tayong corn. Ito ang Kalamba Upland Farmers Multipurpose Cooperative at samahan sa industriya ng kakao ng Pangkabuhayan, Quezon or SICAP. Meron po tayong mga kinondak na mga training o pagsasanay ng nakaraang taon na umabot ng 8. Kabilang dito ang Leadership and Organizational Management Training. Ito po ay isang paraan upang mahasa pa ang ating mga pagpapatakbo ng ating cluster. Ang ating pong mga target dito ay ang mga pamulo at vice-presidente ng ating mga cluster. Ito po ay ginagawa ng S2C2 program. Kabilang dito ang ating mga action photos. Nakita po ninyo dyan ang mga cluster natin mula 2021 hanggang 2023 na masayang nakikiparticipate sa ating mga training. Dito naman po ang ating Financial Management and Basic Accounting Training na sinisimulan natin sa pamamagitan ng Basics of Accounting and Finance. Meron din po tayong Business Planning and Enterprise Development para sa mga advanced level na mga cluster na handa na para sa pagnenegosyo. Meron din tayong Enterprise Operations Manual para sa mga cluster naman na nagnenegosyo na at ito ang kanilang sinusunod upang mas maging maayos ang kanilang protocol sa kanilang cluster. Meron din po tayong Product Branding, Labeling kung Smart Marketing Strategies para maging ayos ang mga produkto natin, ang mga brand nito, ang packaging nito, at kadalasan po ang ating mga speaker dito ay mula sa DTI, sa FBA, at ganoon din po sa DOS. Para naman sa mga business plan, ang ating pong mga katuwang dito ay ang AMAD po natin at ang TRDP, IRIF. So, bakit maganda ang farm clustering and consolidation? Una po, mapakamit ang economies of scale, mataas na kita, may access sa credit, pondo, o puhunan at domestic at export markets,
May aktibong big brother at small brother na pakipagsosyo at joint venture sa pagitan ng mga FCAs. Ganun din ang suporta sa Agri-Aqua Technologies, farm mechanization, transportation at post-harvest facilities, at lastly po, ang maigting na ugnayan ng mga magsaka at mga malaking mamimili. Kung mapapansin niyo po ay wala pa po tayong fishery cluster dahil kasalukuyan po gumagawa pa ng supplemental guidelines ang ating partner na BIFAR Calabarzon at ganoon din po ang ahensya ng BIFAR. Pero meron na po tayong mga fishery cluster na interesado at ito po ay ating i-evaluate pa upang makita po natin kung sila po ay kwalipikado para sa programa. So para po sa mga interesado na maging parte ng F2C2, kayo po ay aming inaanyayahan na magpadala ng letter of intent sa mga susunod na panahon at kami po ay bukas ang aming opisina upang i-evaluate ang mga ito at masaya po kami at nagagalak na maging parte po kayo ng programang F2C2 dito po sa Kagawaran ng Pagsasaka. So maraming salamat po at nawa po ay maging maayos ang ating pagsasaka at pangingisda sa ating rehiyon. Muli, ako po si Joanna Santiago, aking new F2C2 focal person. So, balik sa'yo, Kuya Bogs and Danny. Danny, talaga namang nalaman natin kay Miss Joanna kung ano nga ba itong main purpose itong F2C2 at ito ay ang pagkakaisa. Huwag kanya-kanya, magkaisa. Sabi nga nila ay may lakas pagka tayo ay sama-sama. Meron tayong karapatan para sa bargaining power na tinatawag. Tsaka yung sample natin na walis. Oo. Hindi yun makakawalis kung isang tingting lang. Kailangan Cliché ay na, sama-sama. Yun ang pinakamaganda example. Tama. Talaga naman sa lahat ito ang mag-work, teamwork. Kaya nga, kasi naman, mahirap pag mag-isa lang. Oo, patuloy nating hinihikayat ang ating mga kasamahan na magsasaka na sumama kayo sa mga cluster nating umiiral ngayon sa Calabarzon. Yan, oo, naalala ko mga grupo na na-encounter ko. Magsama kami, sama kayo, sama tayo, magsama-sama na tayo lahat. It's a sign na magsama-sama na tayong lahat. O kaya naman, marami pa kayong pagsama-samang matututunan sa pagbabalik ng ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sa pagtatanim, mahalaga na alam mo ang katangian ng lupang pagtataniman mo. Kaya dapat suriin muna ito o kung tawagin ay soil analysis. Mahalaga ang pagsusuri dahil dito malalaman ang katangian ng isang lupa. Bukod dito, mahalaga din na malaman ang fertility level ng lupa. Malalaman mo rin kung anong uri ng abono at gaano kadami ang dapat ilalagay sa mga pananim mo. Kung ikaw naman ay magpapasuri ng lupa, dapat gawin ito tuwing bago magtanim o kada 3 taon. Tandaan din na ang buhaghag na lupa ay dapat mas madalas na ipinasusuri. Kumuha din ng sample ng lupa sa parehong panahon taon-taon. Sa pagsasagawa ng soil analysis, magiging maganda ang pamumunga ng mga pananim mo dahil sa angkop na abono o fertilizers. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock,
at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pag-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Tindahan. kaya naman ang ating ipopromote ngayong araw ay ang Ubi Producers Association sa San Francisco, Quezon. Yan ang kanilang San Francisco Ubi Crinkles. Mula sa San Francisco Ubi Producers Association, syempre mula sa San Francisco, Quezon. Ang ube o ang kilala rin bilang purple yam may isang uri ng halamang ugat na may kulay ube o lila na laman. Karaniwang ginagamit ito sa paggawa ng iba't ibang matamis na pagkain at panghimagas sa Pilipinas tulad ng halaya, ice cream at cake. Yan, ang sarap naman pagkain na naman tayo, Kuya Bogs. At syempre bukod sa natatanging kulay nito, ang ube ay mayaman din sa mga nutrisyon gaya ng fiber, vitamins at antioxidants. Madalas itong pinakakinabangan ng mga ating mga magsasaka dahil hindi lamang sa sarap at sustansya kundi pa na rin sa makulay na presentasyon nito sa pagkain. Ang isa sa kanilang mga produktong Ubi Crinkles ay mabibili lamang sa halagang 270 pesos. Ito ay naglalaman na ng 15 piraso, Tani. Merong 225 grams. Kuya Bogs, kaya naman kung ako sa inyo, pumili na kayo nitong Ubi Crinkles. Made with real ube halaya, sabi nila. Ang kanilang number para kayo ay umorder 0945-972-4348. Ulitin ko lamang ang kanilang number 0945-972-4348. Pero bago matapos itong ating agri-product, meron akong knock-knock sa'yo, Tani. Ito na naman tayo. O sige, tingnan natin. Knock-knock. There? Ubi. Ubi, baby, baby. Tama na. Baka walang bumili ng ating ube halaya. Kaya naman, mga suki, bili na! Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding OINC. Ano nga ba ang OINC? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang ay ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga.
Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakamit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na, palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Fair Rice Text Center 0917-111-7423. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At yan itong ating segment na Agri-Storya. Ngayon magandang storya maririnig natin, Kuya Box, dahil ito ay isang rice farmer mula dyan sa San Juan, Batangas. Rice farmer? Kilala siya sa pagtatanim ng hybrid rice, nabigay din ng rice program. At isa pa, Kuya Box, lagi natin itong nalalaman na isa din siyang dating OFW. Parang common sa ating mga farmer na dating OFW pero bumabalik sa ika nga nila ay lupang sinilangan. Yan.
dahil isa din siyang retired nurse mula sa pagiging OFW, ngayon ay naging isa ng magsasaka. At alamin natin kung paano nga ba nangyari ito. Ano pang hinihintay natin? Halina't pakinggan ang agristorya ni Sir Marcelo Bagnes. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Isang bunso na lumaki sa pamilya ng mga magsasaka ngunit hindi nakaranas na magsaka noon, si Ginoong Marcelo Bagnes. Sa pagre-retiro lamang niya sa pagiging overseas Filipino worker bilang nurse, ay saka pa lamang niya naranasan ang buhay sa pagsasaka. Dito ay naging desidido siya na gawin itong hanap buhay. Ako po si Marcelo Perez Bagnes, taga Barangay Talahiban 2, San Juan, Batangas. Ako bunso, hindi naman ako nakaranas magsaka, pero ako'y anak na magsasaka. Como bunso, spoiled sa magulang, ang nawahiligan ko'y pag-aaral. Binili ko sa magulang ko itong lupang ito, tapos ako na nagpasaka. Nung ako'y OFW, retired nurse ako. Almost 34 years akong industrial nurse. Actually, ang business namin, may kiskisan ako. Ngayon, hindi yung produce namin dito, binibigas namin. Ayun na, simulat sa pulyo ng business ko eh. Matagal na yung kiskisan ko eh. Almost 40 years na yan. Habang limitado ang kaalaman ni Marcelo sa pagpapalay, natutunan niya ang pagkaaliwan at ikasiya ang pagdinegosyo, lalo na ang pagbibigasan. Hindi man naging madali ang hamon ng mga kakulangan sa pinansyal at kagamitan, ay nakita nila ang suporta ng pamahalaan, lalong-lalo na ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Dati, nung ako'y nasa abroad, ako lang ito, hindi naman ako nagtitinda ng bigas. Ito nga nag-retire na, ako'y misis. Total, wala na naman akong trabaho, edi magtinda na tayo ng bigas. Nagbimili rin kami ng palay na hindi naman maramihan. Nung araw, nung wala pa kaming intervention na tatanggap sa agriculture, ay di pag nagtatanim kami, paulit-ulit na lang bini. Halimbawa, tinanim namin yung ganyang variety, ay di yun na lang ulit tatanim sa susunod. Yun ang iyon, until this time na binigyan kami, nag-provide ang DA ng mga hybrid na mga high quality seeds. Yun dun tumas ang aming ani, almost triple. Dahil itong 1 something na hektarya na lupa ko, pag umani nung araw ng 70 kabans, matuwa na kami. Actually, itong last na ani, ako naka 173 kabans. Nang makilala ni Ginoong Marcelo ang Department of Agriculture, ay nahikayat si Marcelo na sumali sa mga samahan upang makakuha ng mga interbensyon. Ito ang isa sa kanya mga pinanghawakan upang hindi sumuko sa kabila ng mga pagsubok na dala ng kalamidad at pagtaas ng presyo ng mga kailangan sa kanyang pagtatanim. Kahit maraming pagsubok, hindi naman ako sumusukong magtanim o magbukid. Dahil ito nga ang source of income namin, ako'y retired na. Ay, number 1, yung quality seeds, ay napakalaking bagay niyan. Yung mga katulad niyo, mga pinamimigay na yan, napakalaki. At pati yung mga fertilizer, nabibigyan din kami. At least bawas sa namin, sa gastos namin. Bukod po doon sa seeds, nabibigyan din kami ng agriculture, ng mga pesticides, mga fertilizer. Nabigyan na kami ngayon ng kiskisan, nabigyan na kami ng rotuvator. Marami na ibigay sa amin intervention, kahit yung mga transplanter na bigyan na malaking tulong po yun sa amin. Kalakip ang mga interbensyong mas nagpabuti pa sa samahan ni Marcelo ay nakatulong ito sa kanya bilang kanyang hanap buhay. Lalo na at retirado na siya sa kanyang trabaho, napakalaking suporta ng mga interbensyon mula sa kagawaran para mapalakas pa ang kanilang kita. Ay, malaking pagkakaiba. Noon almost lagi kaming lugi. Dahil nga, maani lang kami ng hindi pa umabot ng 100 kabans, so 70 to 80, ay ngayon almost triple. Dahil nga doon sa quality seeds na yon, napakalaking ko. At hindi na kami nalulugi ngayon, tumutubo pa kami. Almost 70% ang ani namin ngayon. I-compare mo doon sa nung araw na hindi pa kami nakakakuha ng intervention dito sa DA. Sa tulong ng mga makabagong pamamaraan at makabagong teknolohiya sa pagsasaka, malaki ang iniunlad ng produksyon ni Ginoong Marcelo. Mula rito ay nakakatulong din siya sa komunidad. Kaya naman pasasalamat ang handog ni Marcelo at ng kanyang samahan sa kagawaran at lokal na pamahalaan. Pero malaki din tulong, lalo sa sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon wala na nga akong trabaho, hindi na source of income namin ngayon. Malaking tulong.
ay sana po through our municipal agriculture office, sana po ipagpatuloy nila yung pagtulong sa amin magsasaka at napalakas pong tulong sa amin. Salamat po sa kanilang lahat. Lalo sa kinukuha ng mga training, marami na ako natin ng mga seminar. Kahit paano natututo ng konti. Muli po, maraming pong salamat sa inyong lahat. Yan ang storya ni Noong Marcelo. Napakaganda. Talaga namang malalaman natin yung halaga ng pag-iingat din ng lupa na meron ng magulang ni Sir Marcelo. Sa dami nila magkakapatid, talaga naman ang isipan niyang ipagpatuloy yung pagsasaka at hindi katulad nung iba dyan, pinagbibili na yung lupa pag kailangan ng pera. Siya mas pinagyaman niya, although OFW siya dati, di ba Kuya? Oo, tsaka kung iisipin natin, from nurse to farmer, talaga namang hindi hadla kung ano man ang profesyon mo dati. Sabi nga ay talagang babalik at babalik ka rin sa lupa. Napakaganda ng istorya ni Sir Marcelo. At marami pa tayong malalamang impormasyon, hindi lamang mga inspirational stories, di ba Kuya Boss? Kaya huwag kayong aalis at magbabalik pa. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Nagtataka ka ba kung anong mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308, C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman, ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68, Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. Alam niyo ba na mayroong halimaw na gumagala sa mga palayan? Pero wag matakot dahil ang halimaw na ito ay kakampi ng mga magsasaka. Ito ay ang Rice Combine Harvester. Tinawag nila itong halimaw dahil sa estilo at bilis nito na parang kinakain ng mga palay. Gamit ang Rice Combine Harvester, mababawasan ang pagkalagas o pagkatapon ng mga butil na sanhi ng mano-manong paghawak at paghako. Kayang gawin ng 2 tao ang pag-aani, pagigiit at pagsasako. Kung may badya ng sama ng panahon, maaari rin makapag-ani ng mabilisan. Hindi naman pala dapat katakutan ng halimaw na ito. Mas nakakatakot pa nga magmahal ng maling tao. Muli, ako ang inyong AgriDani. Hanggang sa susunod na butil ng impormasyon. Maraming salamat sa iyo, aking kapartner. Yan ako nadali na. AgriDaldal, AgriDani. Maraming salamat sa aking sarili. Uy, talaga naman pinasalamatan ng sarili. Muli na naman po tayong nagkasalo-salo sa isang oras ng makabuluhang huntahan. Yan, syempre naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan niyo po muli ang ating mga susunod na talakayan at huntahan tuwing Miyerkules alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre sabayan pa rin tayong mapapakinggan. Maraming salamat po sa aming partner radio stations, 106.3 FM Radyo Nating Laguna, 102.5 FM Bundok, Peninsula Katanawan,
105.3 FM Radyo Natin Infanta at syempre 96.7 FM Destiny Radio. Ang Destiny Radio, sana yung makita mo na rin ang iyong Destiny, ating Agri, Dani. At syempre mapapanood din ito live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po inyong likod, Kuya Bogs de Chavez. At syempre ako naman po si Agri Daldal, Agri Dani. At sa ngalan po ng aming DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Lido. Maraming salamat po sa aming Director, Sir Fidel, sa pagsasakatuparan ng programang ito. At sa bumubuo po ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman po, laging tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.